Ang Teresa Rizal ay may layo na approximately 30 kilometers mula rito sa Pasig City. At ito din ang bayan na susunod sa magandang lungsod ng Antipolo City. At bago ka nga makarating sa Teresa Rizal ay kailangan mong lagpasan ng pinakamatinding traffic dito sa Zigzag Road. At ang misyon natin dito ay makarating sa Teresa Rizal bago mag alas 6 ng gabi para bumili ng masarap ng nilagang mani. Sa palagi ninyo, kaya ba ng isang oras na biyahe mula rito sa Pasig City? Alas 5 na ng hapon ay agad na akong umalis at eksakto sa pagbukas ng elevator. Ignacio, watch out ka, watch out. Watch out. At paglabas mo ng building ay ramdam mo agad ang bigat ng traffic dito sa Exchange Road. Biyahe tayo ng mahigit 20 kilometers ngayon guys. Bibili tayo ng mani sa Teresa. Oh, grabe, solid ang traffic oh. Alas 5 ng hapon, rush hour. Bumper to bumper ang traffic. So samahan nyo ako ngayon guys, babiyahe tayo ng Teresa Rizal. Time check, alas 5 na ng hapon may get. Kailangan makarating tayo ng bago mag alas 6 doon para makabili tayo ng mani. Paalis na tayo ngayon dito sa may parking guys. At nakita nyo naman kung gaano ka-traffic. Ito yung tunay na oras, 5:10 na. Kailangan natin makarating ng bago mag alas 6 sa Teresa Rizal para maabutan natin yung nagtitinda ng mani. Kaya lang sa mga ganitong sitwasyon ng traffic guys, parang malabo no. Grabe oh. Pag diniretso mo to, labas kasi nito ay Meralco Avenue guys. So mag-Julia Vargas tayo para labas natin sa C5 o kaya makarating ng Tiendesitas. Ang haba ng drive natin, parang kala mo ang tagal na natin nag-drive pero andito pa lang tayo sa kanto ng Meralco Avenue guys. Sobrang traffic talaga pero pipilitin natin makarating dun sa Teresa bago mag alas 6. At makalipas ang ilang minuto na pagdadrive ay nakarating na ako dito sa Tiendesitas. Isa itong alternate route na para makaiwas sa traffic papuntang Ortigas Avenue dahil sa mga oras na ito ay sobrang traffic sa C5 Avenue. So guys, nandito na tayo sa may Tiendesitas. Tapos labas natin sa Ortigas Avenue. Tuloy-tuloy tayo all the way hanggang Junction Kaintayan guys. So ayan yung Tiendesitas guys oh. Yung ginagawa ko araw-araw para makadaan papunta ng Ortigas Avenue. Dito tayo dumadaan, hindi natin dinidiretso yung C5. Sobrang traffic ngayon, katatapos lang ng bagyo. Halos 1 week guys no. Tapos ngayon medyo nasabik yung tao, yan nagsipaso ka na. So ito, approaching tayo ng Ortigas Avenue. Pagdating ko sa Ortigas Avenue dito sa Barangay Rosario ay ito ang bubungad sa iyo. Sobrang sikip ng kalsada at halos hindi mahulugan ng karayo sa sobrang dami ng sasakyan. So guys, nakalagpas na tayo ng IPI. Isang traffic na lugar ang dapat natin malagpasan dito guys. Ito yung pinaka medyo may thrill. Mula rito sa Metro Line ng Life Homes hanggang pagbaba ng De Castro, tapos all the way hanggang sa SM Ortigas, dapat malagpasan natin yung traffic dyan para makarating tayo ng junction. Medyo smooth na, suwabe na rin. Sobrang traffic guys talaga, hindi natin alam kung anong yung meron no. Ganitong oras kasi uwian na at may pasok na rin yung mga ibang estudyante. Sa mga ganitong sitwasyon ay kailangan kong lagpasan ng kumpul ng mga sasakyan dito sa tulay ng Ortigas Bridge dito sa bandang Life Homes Pasig City. So guys, nasa ibabaw na tayo ng tulay ng Ortigas Bridge. Yung bagsak natin ito sa may Life Homes. Yung iba nakikita na natin dumadaan na sa bike lane. Ayan. Ayan yung ilog, kulay kape na. Kasos kung mapapansin nyo guys, iba't ibang diskarte ang ginagawa ng mga rider. Nakauwi lang sa kanilang mga bahay tulad natin. Paano pa kaya yung mga nagko-commute, di ba? Kung tayo ay nahihirapan mag-drive pero nakakasingit, paano pa kaya yung mga nagko-commute ng jeep pauwi sa mga lugar sa Rizal? Bisaya, magdadrive ako hanggang
Nice sound trip, sir. Nagsasound si sir ng kanta na E-Heads, no? Kung naririnig nyo. At habang pababa ako ng Ortigas Bridge ay nakita ko ang traffic enforcer na may hinuhuling motorista. So guys, yung nakita nyo na mga nahinuhuli na yon, ayun yung mga galing sa mga nasa side ng bike lane, tapos hindi sila kumanan papunta ng floodway. So kailangan pag galing ka sa side ng bike lane, dapat kakanan ka. Siguro sila dumiretso, kaya mga nanguhuli yung Blue Boys. So by the way guys, andito na tayo sa may parting De Castro. Nalagpasan natin yung isang malupit na traffic sa tulay ng bandang Life Homes. Ilang metro ang lumipas at nalagpasan ko ang isang matinding traffic sa tulay ng Ortigas Bridge hanggang sa umabot na ako sa lugar ng Riverside dito sa Pasig at lagpasan ng SM East na dating Evergotesco. So yun nga guys, nakalagpas na tayo ng SM East Ortigas, no? At medyo makakaluwag-luwag tayo, makakahataw-hataw ng konti rito. Basta sinabi ko sa inyo, makalagpas lang tayo ng mula tulay ng Rosario hanggang Countryside. Medyo maluwag to hanggang sa junction guys. Ang bilis ng oras, oh. 5:30 na pero nandito pa lang tayo. Boundary pa lang tayo ng Cainta at saka Pasig. Isa sa palatandaan na nasa Cainta ka na ay kapag umabot ka sa Robinson dito sa lugar na ito. At ito rin ang lugar na kung saan ay tinatawag na junction na ang landmark nito ay ang crossing ng stoplight. So guys, nakalagpas na tayo ng stoplight ng junction dito sa Cainta. Sana all the way ito hanggang sa Tikling, yung medyo maluwag na, no? So guys, tignan nyo yung mga pasahero na yan, mga estudyante na STI dito sa may bandang Taytay na, sa tapat ng STI guys. Matapos ang mahabang bakbakan na traffic sa Metro Manila ay narating na natin ang paahon ng Antipolo City na tinatawag nilang Tikling. Dito ay habang nagdadrive ka ay ramdam mo ang pagbabago ng temperatura ng paligid. So guys, grabe, paahon na tayo. Malapit na rin tayo rito sa boundary ng Taytay at Antipolo. Makikita natin yung arbor rito guys. At saka habang umakyat tayo dito sa lugar na to ay nararamdaman natin unti-unti na lumalamig. Dahil nag-iiba na yung simoy ng hangin dito guys. Mula kanina sa matraffic na lugar na kung saan nag-iipon-ipon yung mga sasakyan ay sobrang init. Ngayon medyo nakapag-drive ka ng mabilis, kaya medyo ramdam mo na nagbabago yung simoy ng hangin. Dito ay mapapalaban ka talaga dahil medyo paahon ang lugar at makurbada ang kalsada. Welcome to Antipolo City. Tayo na sa Antipolo. So guys, dahil ang mission nga natin ay dapat makarating tayo ng bago mag alas 6 sa Teresa. Pero eksaktong alas 6 na, andito pa rin tayo sa Antipolo. Mukhang hindi natin kakayanin, no? Isa na lang sana yung hiling natin, sana umabot tayo sa Bilian ng Mani. Sobrang rush hour, sobrang traffic guys. Hanggang dito, sobrang traffic. Grabe yung dinaanan natin, no? So ganito yung mga oras na nawawala sa atin, sa pamilya natin, na idadagdag tong traffic. Imbis na sana ay nasa bahay na tayo agad para kasama yung pamilya natin, pero hindi. So mga guys, andito na tayo sa parte ng Sigsag Antipolo. So isa ito sa mga lugar na hinihintuan ng mga rider. At nakailang beses na rin ako nag-vlog dito. Guys, isipin mo, sa sobrang tagal at sobrang layo ng binabiyahe mo, tapos kailangan huminto ka rito sa lugar na to guys, dahil marirefresh talaga yung baga mo, yung mata mo. Dahil kung nakita nyo, napagmasdan nyo naman kung gaano kalupit ang traffic na dinaanan natin. Isa sa magandang puntahan dito sa Antipolo City ay ang pinakadulong lugar dito sa Sigsag Road. Dito ay matatawnaw mo ang ganda ng tanawin at ang ibang bahagi ng bayan ng Teresa Rizal sa ibaba. Dahil medyo pagod na din ako sa biyahe ay naisipan ko munang huminto dito kahit saglit lang. Sa ganda ng tanawin at sariwang hangin ay mapapawi ang lahat ng pagod mula sa mahabang pag-drive. Sabi tayo guys, failed tayo, mission failed. Grabe, wala na ata tayo makakita nagtitinda. Wala na,
Grabe, hindi tayo maabot. Wala nang nagtitinda naman eh. Sawi tayo guys. Yun, meron. Dahil sa inaakala ko na wala na akong maabutan na tindahan ng mani, ay hindi ako nawala ng pag-asa. Hindi ako nawala ng pag-asa guys, may nakita tayo. Sa oras na ito ay wala nang bukas na tindahan. Diba bili nga itong mani? Yan, 70. Ito. Ito? Sige te. Naman. Okay, 70 mo na. Oo, dagdagan mo na. Luto na yan eh, no? So ito guys, so 70 pesos mani, nilagang mani. Sarap to. Ito hindi pa luto to. Masarap ang pagkakaluto nito, eksakto lang ang pagkakalaga at ang lasa ng tamis alat ay talagang manunuot sa iyong panlasa. Akala ko guys, wala na akong matatagpuan na ano na nagtitinda ng mani ng gantong oras. Buti may naabutan pa tayo. Ito lang rin yan sa May Teresa. Halos ang haba ng biniyahin natin. Halos bumiyahin na tayo na mahigit isang oras. Siguro mga nasa 25 or 28 kilometers na yung tinatakbo natin mula ron sa Ortigas Center. So successful. Craving satisfied. Ang pagpunta ko sa Teresa ay hindi lamang sa pagbili ng mani, ay para rin pakita sa inyo ang oras na nawawala sa atin kapag sobra na ang traffic sa daan. Time check guys, 6:30 na ng gabi at medyo madilim na nga. Tapos malapit na rin tayo sa Morong Rizal. At mission success, no? Nakawawalan na ako kanina ng asa na makakita ng bilihan naman eh. Ito 70 pesos, halos marami na to. Kapag iriripak mo ng katulad ng agad ng binibenta ni Manang, ang laki siguro ng tinututubuin mo. Siguro nga ay hanggang dito na lang ang video na ito. And please don't forget to subscribe and share. Maraming salamat po.